Yang kantang yan ay patungkol sa administrasyon. Kailangan kayong magbago. Bagay na bagay yan. Kaya habang kinakanta yan, you should feel na that's for you. Yan! Yes! Oo, mga kababayan. Yan. Kaya mga kababayan, kantahin mo Magbago natin, na kayo. kantahin mo natin ang kantahin yan. Baka Magising sakaling pumasok sa isipan at puso ng mga ito na itong kantang ito, ginawa ito para sa inyo. Ay, para po sa mga tagapamahalaan, ipinag-utos po ng administrasyon na inyo pong sauladuhin at kantahin itong Bagong Pilipinas Hymn at yung Pledge. Pagkatapos ng Bagong Pilipinas Hymn, meron pang Bagong Pilipinas Pledge. Aba, meron pala. Tsaka, teka muna, you heard it first in SMNI. Yung, hindi ko naririnig yan. Dito ko lang narinig. Ang ganda. Ako rin. Tsaka maganda. Pareho tayo. Sinong author? Sinong lyrics? Sinong Composer. Composer. Ang nagsulat ng attorney ay isang national artist. Oh, biro national artist. Sino siya? Oh, ito. Was composed by national artist for music, Felipe Padilla de Leon Sr. Yung mga talata, yung mga titik, yung lyrics, ay isinulat po ng isang national artist for music and literature na si Levi Celerio. Kaya pala maganda kay Levi pala yan. Magaling yan si Levi Celerio. A modern version of the song was used during the campaign sorties of the Yanggor Marcos in 2022. Isang mapait na karanasan. Maganda ho yung maganda. In fairness, maganda yung napapaindak ako habang nakikinig ako. Oh, no. Ako, hindi ako kontra na kantahin yan. You know why? Kasi, yung kantang yan ay patungkol sa administrasyon. Kailangan kayong magbago. Bagay na bagay yan. Kaya habang kinakanta yan, you should feel na that's for you. Yan! Yes! Oo, mga kababayan. Yan. Kaya mga kababayan, kantahin mo Magbago natin. na kayo. Kantahin mo natin ang kantahin yan. Baka Magising sakaling pumasok sa isipan at puso ng mga ito na itong kantang ito, ginawa ito para sa inyo. Para pakinabangan ng bansa. Oo, magising na po kayo mga kababayan. Magbago na kayo. Ito na yung Bagong Pilipinas. Welcome po kayo dito. Lalong-lalo na ang administrasyon magbago sa mga maling patakaran. Hopefully, attorney, sana marinig ka at magbago na sila ngayon din. Kung hindi, ang kakantahin naman natin, hayang ka na naman. Ayan. Hindi ka na natuto. Ayan. Di na natuto. Kakanta na lang tayo ng apo nito, attorney. Hey, yung pong kautusan na yun ay nakapalo po sa Memorandum Circular number 52 na inisyo po ng tanggapan ng palasyo ng presidente noong pong Hunyo 4. Nire-require po lahat ng mga ahensya ng gobyerno na patugtugin, sauladuhin at kantahin yung Bagong Pilipinas Hymn at pagkaisahan po sa pagbigkas yung Bagong Pilipinas Pledge na kay Attorney Sal ay number 1 na dapat gawin at itutok sa mga nakaupo sa Malacanang. Di, apart from yung Philippine National Anthem, di ba meron pang isang pledge of loyalty? Panatang Makabayan. Yun. Dapat, huwag nyo kakalimutan yun muna, Panatang Makabayan. And then, patugtog nyo na nga yan ito at saka yung pledge. Pero sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, mukhang kailangan daw ng enabling law. Kailangan ng batas. Para ipatupad yung ganoong kautusan, attorney, lalo na sa mga government instrumentalities and offices. Pag executive order, batas na rin yun. So, hindi na kailangan ng both houses of Congress. Pwede lang gusto nila, di gumawa rin sila.